Okay, anyway, ang topic ko natin ngayon, it's all about facing dead ends. Pagka nagbabike ako, mahilig akong maghanap ng shortcut, para mapadali yung aking destination, Kaya lang ang problema, imbis na makita ko yung tamang daan, yung tunay na daan, yung maling daan ang nakikita ko, So minsan naghanap ako ng shortcut, dire-diretso ako. Pagtingin ko, pader na lang eh. Sabi ko, wala na bang wala na bang daanan? Sabi ko, pader, So kapag gano'n, nakakahanap tayo ng dead ends. Actually, ang best way, balik ka sa dati mong dadaanan o pinanggalingan. Tama po ba? Pero, in life, hindi mo pwedeng gawin yan. In life's decisions, especially yung may nagawa kang ganito, may decision ka na ganito, hindi mo na pwedeng ibalik yung oras para talikuran yung dead ends mo Ang kailangan mong harapin yung dead ends mo at ipag-pray kay Lord para bigyan ka ng daan para malagpasan mo yung mga dead ends na yan, So ito po yung ating title, Facing Dead Ends, which is found in 2 Kings 4:1-7. Tignan natin yung kwento rito ng isang widow o isang babaeng balo, Actually, tungkol nga sa mga nanay ito, na ano ba ang ginawa niya nung nakaharap siya at na-confront siya ng isang dead end ng buhay. Basahin natin, Number 1 na meron po itong nanay na ito. Number 1, from verses 1, ito, meron siyang letter P. Problem. Yan. Ano yung problema niya? Basahin natin sa verse 1. Tignan po natin, The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. Ano yung condition ng babae? Siya ay asawa ng isang batang propeta. Actually, when the Bible says, especially dito sa Book of Kings, na company of the prophets, parang grupo ito ng mga propeta na tinuturuan, dinidisciple ni Prophet Elisha. So therefore, we may think na itong babaeng ito at yung kanyang asawang na mayapang propeta, malamang bata pa, Siguro mga nasa 40 to 35 years old lang ang edad nito, So ano ang problema? Namatay nga yung mister niya. Ito ang sabi ng babae, She approached Elisha and she cried out to the prophet, Ito sabi niya, Your servant, my husband, is dead. Ayan. Yung inyong lingkod na asawa ko, wala na. At sabi po niya ganyan, and you know that he revered the Lord. At alam niyo naman, mahal na propetang Eliseo, may takot siya sa Diyos. Wino-worship niya at pinaglingkuran niya ang ating Diyos. Sabi niya, but now, his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Ngunit, ito ang problema, namatay siya na walang pamana. Bagkos, meron pala siyang utang at yung kanyang napagkakautangan ay papunta na sa amin upang kunin yung 2 anak kong lalaki bilang kabayaran at gawing alipin. Okay, dyan muna tayo sa verse na yan. Dito po, ano yung problema nung babae? Actually, meron siyang 4 na D na problema. Number 1, meron siyang desperation. Ayan. Dyan muna, i-flash mo lang dyan. Meron siyang desperation. Ano ibig sabihin ng desperation? Desperado siya. May problema siya. Ayan, Actually, ano yung problema niya? Financially, emotionally, relationally, kasi nawala yung kanyang mister. So, meron siyang desperation. Pangalawang problema niya, there is death in the family. Kamamatay lang ng mister. Actually, ito nakakalungkot Kamamatay na nga ng mister mo, namimiss mo na siya, tapos, actually, ang sabi, may 2 boys Pag sinabing boys, di ba malamang may kabataan pa yung anak niya, 2 lalaki. Biruin mo, kawawa itong widow na ito dahil sa kamatay ng kanyang mister, wala na siyang kasama sa buhay para itaguyod yung 2 anak nila. So, merong desperation, merong debt. Ito yung pangatlo. Merong debt. Debt. Ano yun? Utang. Actually, maganda sana kung meron man lang naiwang sanang lote yung si prophet na mister, si pastor na mister, meron sanang naiwang kakarampot na pera sa bangko, sa kanyang mga bank account. Sana man lang may naiwan sa cellphone na do sa GCash na 5,000. Ang problema ang naiwan, utang. Merong debt. Meron na kang debt. Meron na kang debt, meron pang debt. Ang matindi,
Ito, yung pang-apat na D. Merong nalalapit na detention. Alam niyo ba yung detention? Huhulihin na yung kanilang dalawang anak, gagawing alipin, ikukulong upang ipambayad utang. Di ba't nung araw pagka ang anak mo puro babae may kasabihan, pambayad utang daw. Actually, hindi. Pati lalaki pwede. Biruin niyo, sabi nung misis, Diyos ko po, mahal na propetang Eliseo, ano lang gagawin ko? Nalulungkot ako, nagluluksa kasi kamamatay lang nung mister ko. Tapos may utang pa siyang iniwan, tapos yung napagkakautangan niya, ito malapit na yung deadlines, andyan na yung dead ends namin, kukunin ng dalawang anak ko, gagawing alipin, ano po ang gagawin ko? Ayan, so yan yung kanyang problema. Number one, there is the widow's problem. Ito yung kanyang problema, 4 na D. Pero ang maganda sa kanya, alam niyo po kung ano, merong pang 5 D na hindi naman negatibo. Actually, positibo yun. Alam niyo po kung ano? Meron siyang devotion. Alam niyo ba kung bakit? Paano ko nasabing meron devotion itong babaeng ito? Lumapit siya sa man of God at sinabi niya that you know that my dead husband revered the Lord. So, ibig sabihin, church, mga kababaihan, ganyan po ba kayo, no? Na kahit na bombarded kayo ng problema, kahit sa ang anggulo ng buhay mo, biruin mo, no, meron kang desperation, meron kang death of loved ones, meron kang debt, tapos napipintong i-enslave na yung mga, nalalapit na yung i-enslave yung mga anak mo, pero ang maganda, meron ka pa rin devotion kay Lord. Na kahit na hindi mo makita yung kagandahan ng buhay, pero nakikita mo pa rin na merong magandang gagawin ng Panginoon sa iyo. Meron kang devotion, meron kang pananampalataya na nagpapatuloy ka pa rin. Actually, kung karamihan ng misis ito, titigil na ito eh. Magtatanong ka na kay Lord. Manunumbat ka na kay Lord. Lord, bakit ganito pa ang sinapit namin? Naglingkod naman ang aking mister sa inyo. He revered you. He served you. He served you as His prophets. Pero bakit ganito, Panginoon? Pero maganda dito sa babaeng ito, sa widow na ito, meron siyang final D. Yung kanyang devotion. Ayan. So, merong problema. Ano yung problema, mga kapatid? Merong desperation, merong debt, tsaka merong detention na nalalapit. Pero the good thing about this woman, ito meron siyang devotion kay Lord. Okay, yan yung problema. Ano po? Pangalawa, anong meron dito sa kwentong ito? Sa pangalawa ito, nulapit siya kay Elisha para humingi ng tulong. Actually, tingin ko dito, hindi lang tulong at hindi lang advice ang hinihingi niya eh. Talagang financial na tulong ang gagawin. Ang tanong ko, sa tingin niyo ba magbibigay ang propeta? Basahin natin from verses 2 to 4 ng 1 Kings chapter 4. Ayan, basahin natin Ito sabi ni Elisha, o sa Tagalog, Eliseo. Ayan, ito sabi ni Brother Eli. Elisha replied to her. Ayan. How can I help you? Doon muna tayo sa unang tanong. Paano kita matutulungan? Ito nakakalungkot para sa babae. Sinabi mo na nga yung problema mo, merong desperation, merong debt, merong detention, tapos binalik yung tanong. Paano kita tutulungan? Ano gagawin ko? Gumanon yung propeta eh. Natila baga parang yung propeta, gustong dumistansya doon sa problemang sinasapit detong balong ito. Ano maitutulong ko? Alam niyo ba nung sinabi ni Elisha yung tanong na anong maitutulong ko, siguro sa part ng babae, parang nanariwa na naman sa kanya yung 4 na D. Siguro para doon sa babae, kaya nga ako lumapit sa iyo eh. Tapos yan pa ang gagawin mo, tatanungin mo ulit ako. Kumbaga parang gusto lang ditong i-point out ni Prophet Elisha, gusto lang niya ipakita na yung talagang sitwasyon nitong babaeng ito, yaring-yari na. Kawawang-kawawa na. Talagang desperada ka na. It is as if, parang tinatakot pa siya ni Prophet Elisha. Pero you know what my purpose yung tanong ni Prophet Elisha? Alam niyo ba kung ano, mga kapatid? Ang purpose niya, kaya siya nagtanong ng ganyan, is para alisin nung babae yung kanyang pananampalataya sa kanyang sariling kakayanan. It is as if the prophet Elisha is telling that woman, mahirap talaga yung problema mo, talagang hindi mo kaya yan.
Bibiruin mo, no, grabe pala itong propetang ito, no? Problemadong ka na, takot ka na, lalo ka pang tinatakot. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang nais ni Prophet Elisha, huwag magtiwala sa sariling kakayanan itong balo na ito. Kasi wala talaga siyang kakayanan na takasan yung dead ends na na-experience niya right now. Ano po? Ito naman yung pangalawang question. Ano yung purpose ng pangalawang question? Tell me, what do you have in your house? O anong meron ka sa bahay ninyo? Yung unang tanong, ni-refresh ni Elisha yung laki ng problema ng babae. Yung pangalawang tanong, ipinapakita dito ni Elisha yung kaliitan na meron itong babaeng ito. Ano meron yung babae? Your servant has nothing there at all, she said. Ano meron siya? Except a little oil. Actually, ang sabi sa ibang version ng Bible, olive oil. So alam naman natin na ang pagkakasabi niya, little oil. Gano ba ang little oil? Siguro konting-konti na lang. Parang yung siguro mga 300 ml to 500 ml na hindi ka na nga makapagprito, gano'n na lang siguro. Actually, yung oil na binabanggit ito ng babae, olive oil, malamang ito yung oil na ginagamit ng kanyang mister. Totoo. Kasi di ba't ang propeta, ang gamit niyan oil, pagka may mga sakit, nagpapahid yan sa mga ulo. Pagka may sinasapian ng demonyo, pinapahiran ng langis. Inaanoy nila ang gamit ng mga prophet, oil. Ano? Pero, ang purpose naman ng oil, sa ngayon, at dun panahon din nila, pareho lang din. Ano? Pag sa spiritual purpose, yun nga, pampahid, pang-anoint. Ano? Pero ang oil, pag practical uses, mga kapatid, ito po ang gamit niyan. Pagluto. Minsan ang oil pang-flavor sa pagkain. Ayan. Kung minsan pang-sinde sa ilawan. Ayan, langis, lumisinde yan. Ano pa yung gamit ng langis? O, minsan pampadulas pagka mahirap yung mga singsing. Ayan, ano pa gamit ng oil, mga kapatid? Yung pangluto. O, so yan ang purpose ng oil basically. So nakita niyo yung tanong ni Elijah. Yung unang tanong niya, ni-refresh ni Elisha yung bigness, yung largeness ng problema ng dead end na kinakaharap ni widow. Yung pangalawang tanong naman ni Elisha, parang ipinapakita dito ni Elijah kung gaano na lang kaliit yung resources na meron ka. But the good thing about the prophet Elisha is this. He wanted this poor widow to realize na ang solusyon sa kanyang napakalaking problema nasa bahay lang pala niya. Nasa bahay lang pala. Ngayon paano magiging solusyon yung kakarampot na rami ng mantikang ito? Sa verse 3, let's further read. Elisha said, ito sabi niya, go around and ask all your neighbors for empty jars. Sabi niya, don't ask for just a few. Alam mo, umikot-ikot ka, and umikot-ikot ka sa mga kapitbahay mo, manghiram ka ng lalagyanan. Gusto mo 1.5, timba, galon, o kung ano mang bote, meron dyan. Basta, sabi niya, wag lang kakaunti. Damihan mo, sabi ni Prophet Elisha. Actually, kung ikaw yung babae, humihingi ka ng tulong, ano yung isipin mo? Kaya nga ako lumapit para bigyan ako ng pera eh. Tapos ngayon, uutusan pa niya akong manghiram ng galon, bote. Anong gagawin ko? Pangangalakalin ba ako na itong propetang ito? Anong klaseng man of God ito? Pero mo, iikot ako, hihingi ako ng mga plastic bottles, ng mga jars. Magja-junk shop ba ako? Grabe, kahit marami akong hingin. Actually, kung titignan ninyo, yan ang papasok sa isip mo eh. Hingi ka ng mga plastic na mga lalagyanan dyan. Yung mga bote-bote, ayan. O, matik niya, benta mo sa junk shop, yung pambayad ng utang. Sa tingin niyo ba kaya? Hindi. Pero tingnan niyo ito yung kasunod. Sabi sa verse 4, sabi niya, then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil, sabi niya ganyan, into all the jars, and as each is filled, put it to one side. Nakita niyo yung suggestion nitong man of God na to?
hindi man lang naglabas ng wallet at nag-abot ng pera eh. Hindi man lang nag-pray para nag-advise agad. Prescription, kaya nga may pangalawang P. Prescription. Ano yung prescription ng man of God? Sige, yung langis mong yan, hawakan mo lang, lumibot ka sa kapitbahay ninyo, manghiram ka ng mga bote, lalagyanan, tapos punta ka sa loob ng bahay nyo, isarado nyo, ilak nyo, tapos isalin ninyo yung mantikang natitira. Tapos, pag napupuno na, habang kayo nagsasalin-salin, itabi nyo, isalin-salin nyo, tingnan nyo, dadami yan, sabi ni Prophet Elisha. Ito ang tanong ko, kayong mga nanay since Mother's Day, susunod ba kayo? Siguro minsan iisipin nyo, ano ba namang klaseng man of God to? Anong klaseng pastor ito? Kaya nga ako lumapit sa iyo para may mautangan eh. Ikaw naman kung ano-anong inuutos mo sa akin. Binabalik mo sa akin yung problema ko. Pero alam niyo po, hindi po yun ang issue ng babae. Dahil sa yung babae merong faith and obedience, anong ginawa niya? Sumunod siya. Kaya nakapunta siya doon sa pangatlong letter P. Ano yung pangatlong P natin, mga kapatid? Ayan. Doon mo tayo sa outline. Basahin natin yung karuktong Tingnan po ninyo ito, mga kapatid. Most of the time, our problems are far bigger than our solution. Totoo yan. Naka-experience na ba kayo ng ganyan? Mas malaki yung babayarin mo sa sweldo mo. Mas malaki yung utang mo kaysa sa perang hawak mo. Ayan. Mas malaki ang gastusin mo kaysa sa pumapasok na pera mo. Ganyan ito, ganyan yung ratio o ganyan yung situation, yung scenario na sinasapit netong widow na ito, mga kapatid. Ang laki ng problema niya. Actually, ang problema niya hindi lang utang eh. Yung dalawang anak niya mawawala na sa kanya. Nagdadalamhati pa siya kasi kamamatay lang nung mister niya. Emotionally, hindi siya ready. Financially, said na siya. At kung meron man siya, kakarampot na lang na mantika na ano bang magagawa nito? So most of the time, our problems are far bigger than our solution. Tama po ba, mga kapatid? Pero ang problema, dahil sa dinami-dami ng iniisip natin about our problems, we cannot see or we can't discern that sometimes the solution in our problem nasa bahay lang natin. Nandun lang pala yung isang maliit na amount ng olive oil nakatago. Hindi lang natin nakikita. Kasi nga, nakafocus tayo. Hindi, kamamatay ko lang. Darating na si creditor. Kukunin na yung anak ko. Nagdadalamhati ako. Wala akong pera. Kaya hindi natin napapansin yung maliit na amount ng mantika sa bahay natin. At alam niyo ba kung gaano kaliit yung mantika na yan? Ganyan din kung minsan yung pananampalataya natin tungkol dyan sa mantikang yan. Pero alam niyo ba, ito ang maganda kay Prophet Elisha. The Prophet Elisha is, alam niyo ba yun? She is now stretching and expanding the faith of this poor widow. Ayan, Okay, ito ang tanong ko sa inyo, Kung kayo itong widow na ito, willing ba kayong sumunod sa pinagutos nitong pastor na ito? Actually, kung gagawin mo ito, talagang mai-stretch, mauunat, mababanat, mababatak, mga kapatid, yung iyong pananampalataya. Ayan, sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo bang bumatak? Ayan, Actually, ito talaga totoo mga nangarip. Kailangan mabatak yung pananampalataya. Kayo, iba iniisip nyo, Actually, bumatak sila eh. Nakita nyo, kaya nga sila nagkulong sa bahay eh. Binabatak yung pananampalataya nila. Di ba ano sabi ng panel siya? Punta kayo sa bahay ninyo, sarado niyo yung mga pinto kasi ibabataking ko yung pananampalataya ninyo. O di syempre, yung tatlong mag-iina na nandun, nagtatakal-takal, nagbabatak na nga ng faith, mga kapatid. O di dumami. So ngayon, doon tayo sa doon tayo sa pangatlo, yung pangatlong P. Ito na, yung provision ng ating Panginoon. Let's read it on verses 5 to 7. Ito po ang sabi niya, ano nangyari sa 5 and 7? Sumunod eh. She left him. Grabe sumunod. Sa tingin niyo galit tong si Mrs.? Sa tingin niyo anong feeling niya? Excited ba siya? Excited na akong bumatak, ibabatakin na yung faith ko eh. Talagang makakaalpas na kami sa problema kung ito. She left him and afterwards, kita nyo, sinarado yung pintuan.
behind her and her sons, and they brought the jars to her, and she kept pouring. Ano? So, nagbuhos-buhos sila ng mantika. At ano sabi sa verse 6, mga kapatid? When all the jars were full, grabe, napuno na raw lahat yung yung lalagyanan na pinaghihiram nila at pinanghihingi nila sa kapitbahay. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. Nung napuno na raw, dali, maglabas pa kayo ng mga lalagyanan, ang dami na. Maglabas pa kayo ng mga lalagyanan. Ang sabi ng anak, there is not a jar left. Then, the oil stopped flowing. Kailan tumigil yung pagdaloy, pagbuhos, at pagdami, pagmultiply ng oil nung naubos na ang lalagyanan? Okay. Sa verse 7, ano po ang sabi? She went and told the man of God, and he said, ayan, bumalik-balikan niya yung sinabi niya yung nangyari. Prophet Elisha, effective. Na-stretch mo yung faith namin. Sinunod namin. Ang daming olive oil ngayon sa bahay namin. Ano sabi ni Prophet Elijah? Logic lang eh. O sige, humayo ka, ibenta mo yung mga langis na yan, pambayad utang, nang sa gayon, ikaw at ang iyong dalawang anak ay meron ng pang future, pang gastos ninyo in the future. Alam niyo po, church, itong nabasa natin ngayon, it tells us about the miracle of multiplication. If you want multiplication in your life, mga kapatid, you have to trust and obey. Ano po? Hindi lang simpleng obey. Kung susunod ka at kukuha ka ng maraming lalagyanan, abay, pakidami-damihan mo na lang. May tanong po ako sa inyo, paano kaya kung ang kinuha nitong babaeng ito, kukonting lalagyanan lamang? Malamang kukonting langis lang din ang makukuha niya. No? Paano siguro kung grabe isang bodega yung kinuha niyang kinuha niya lalagyanan? Malamang isang bodega rin yung mantika nila. So nakabase pala ang miracle ng Panginoon sa buhay natin dun sa laki ng pananampalataya mo. Tama po ba? Kung ganito kalaki ang faith mo, ganito rin kalaki ang miracle, ang provision na ipe-perform ni Lord sa'yo. Pero kung kakarambot lang din yung faith mo, yung pagkilos mo, yung obedience mo sa Kanya, malamang ganyang mantika lang din ang kukunin mo. Makukuha mo kay Lord. Ano? So nakabase pala sa pananampalataya natin yung miracle na gagawin ng Panginoon sa atin. Tama po ba? Ano? Kaya kagaya nito, itong church natin, masikip na tayo. Ano tingin nyo dito sa taas? Kisame. Hindi kisame yan, second floor yan, huy. Diba? Dapat ganun ang faith, mga kapatid. Tama po ba? Kung ipase-second floor mo ito at may bagong lalagyanan, yung mga bagong mananampalataya, I strongly believe that God can fill this church, mga kapatid. Tama po ba? Ngayon dito po, iksaan na lang ko natin. Ano ang mga matututunan natin dito? Ayan, listen to this. Ito ang observation ko eh. There was no limit on the amount of oil. The only limit was the amount of vessel. Yan. Siguro itong tatlong ito, yung mag-iinang ito, marami na yung nakuha natin eh. Pero sayang no, kung talagang dinamihan nyo yung mga bote tsaka mga 1.5 na bote natin. Di sana ang dami nating mantika ngayon. No, para tayong factory ng mantika, the widow's oil. Ayan, ang ganda nung nila, ang ganda nung branding nila, mga kapatid. Ngayon dito po, ano yung lesson o insights na pwede nating i-take out? Ayan, take out number 1. Listen to this. Miracle depends on our ability to trust and obey. Ayan. Actually, nakadepende ang miracle of provision ng Panginoon sa paniniwala mo sa pananampalataya mo at sa pagsunod mo Tingnan itong babae. Hindi siya nagalit kay Elisha. Hindi siya nag-demand ng something from Elisha. Hindi niya sinabi na, kaya nga ako lumapit sa iyo para mag-ambag ka sa pambayad sa utang ko Kung ano-anong inuutos mo, kung ano-anong kalokohan pinag-uutos mo sa akin, mahal na propeta. Hindi siya nagreklamo. She practiced faith and obey what the man of God tells her to do so, mga kapatid. So, miracle depends on our ability to trust and obey. Nakadepende
ang miracle, ang provision ng Panginoon sa kakayanan mong maniwala at manampalataya at sumunod sa Kanya. Ito yung pangalawa, no? God stretches and expands our faith personally, publicly, and privately. O bakit ko nasabing personally? Bakit personally? Tingnan nito, no? Ano ang sabi ni Elisha doon sa widow? Anong bagay ang meron ka? So para sa widow, yung maliit at kakarampot na amount ng olive oil, personal sa kanya yan eh. Yan na lang yung personal na gamit ni Mister na namayapa na pwedeng gamitin ng Panginoon at i-multiply. So nakita po ninyo ito, church? God uses things in our lives personally to expand and stretch your faith. Ayan, kailangan mong mabanat eh. Kailangan mong mabatak eh, mga kapatid eh. At alam nyo ba, once na ang tao nabanat na yan, they will never be the same again. Tama po ba? Ibig sabihin, pag nabanat ka na at ganyan na yung faith mo, yung mga trivial problems in life mo, kaya mo na yan. Alam niyo ba kung bakit? Ito nga nalagpasan ko, yan pa kaya. Ayan, ano? So yan, God stretches and expands our faith. Number one, personally. Balik tayo doon lang tayo muna. Ito pangalawa, publicly. O bakit ko nasabing publicly? Ano ginawa ni Prophet Elisha? Lumabas kayo sa bahay nyo, mangapit bahay kayo, manghingi kayo ng mga galon, lalagyanan ng mga bote. Siguro mga kapatid, nangihingi yung mag-iina, itong tatlong ito, yung dalawang anak tsaka siya, mare, peram nga ng siguro yung ibang mare nila, nagtatago pa, Mars, kamusta? Ay, tago tayo, andyan si Wido, mangungutang. Hindi ako mangungutang, mare. Manghiram lang ako ng bote. Hindi. Bote, manghihiram lang ako. Ganun ba? O sige, ito, kunin mo na, bote. Wala na, damihan mo pa. Sige, siguro yung mga anak, ganun. Yung mga anak, ganun din. Ate, pakatok mo. Yung anak ng widow, baka ito, maghihingi ito. Hindi ho, kami mangungutang. Ayan. Manghihingi kami ng bote. O saan yung gagamitin yung bote? Hindi, lalagyan na ng mantika namin, bibigyan kami ni Lord. Siguro, iniisip ninyo, ano kaya kung kayo yung kapitbahay at iisipin itong mga mag-iinang ito? Siguro minsan iisipin ng mga kapitbahay, naku, sa gutom kaya ganyan na. Kung ano naiisip. Oo. Gutom kasi wala nang makain eh. Tapos, i-slave na yung dalawang anak. Kaya sige, pagbigyan na natin, peramin na natin ng mga bote, ng mga plastic gallons natin. Pero maganda sa mag-iinang ito, they have demonstrated their faith publicly, mga kapatid. Kasi sasabihin nung mag-iinang ito, hindi, gagamitin namin itong hiniram namin, lalagyan ng mantika namin, olive oil. Hindi vegetable oil, hindi recycled oil, olive oil. Ayan. Nakita nyo kung paano in-stretch ni Lord yung pananampalataya itong mag-iinang ito, mga kapatid. Actually, wala pang wala pang assurance yan na faith in obedience lang ang gumagana. No? So, biruin nyo, no? They exercise their faith publicly. At talagang in-stretch, binatak ng Panginoon yung kailang pananampalataya to the point na nalaman ng buong neighborhood association yung ginawa nilang panghihiram ng mga lalagyanan. O ito, no? In-stretch the Lord yung kanilang pananampalataya privately. O ano sabi ng Panginoon? O, pag nakahiram na kayo ng mga, ni Elisha, pag nakahiram na kayo ng mga galon, sarado nyo yung pinto, 3 lang kayo. Simple lang kayo. Takal-takal lang. O, bumabatak nga eh. Nababatak yung faith nila eh. Simple lang. O, tahimik lang. O, di siyempre itong mag-iinang ito, nay, dumadami na. Uy! Siguro sasabihin ng isang anak, hindi kaya hallucination sa gutom ito? Hindi, totoo. Umaakit yung mantika, dumadami. Galing ah. Siguro namin na, yes, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, simpleng miracle lang pala, no, mga kapatid. So dito, actually, kung titignan natin yung ginawa ni Elisha, sisipin natin, parang walang kwenta. But if you analyze the story, you will see how kind, how good, and how wise the prophet Elisha is. By commanding this widow and her sons na humiram ng mga bote at magkulong at magtakal ng mantika, the prophet Elisha
had accomplished his purpose. Ano yung purpose niya? To stretch the faith of this widow and his two sons. To stretch their faith personally, publicly, and privately. O may tanong po ako sa inyo mga kapatid. Kamusta ang pananampalataya mo personally? Kamusta ang pananampalataya mo publicly? Inihahayag mo ba sa opisina mo? Nakikita ba na yung galawan mo na kay Lord ka, kapatid? Ito, kamusta ang pananampalataya mo privately? Ayan. Alam nyo, maraming Kristiyano magaling pag marami nakakita. Pero privately, sirang-sira mga kapatid. Tsaka personally. Sana mga kapatid, itong tatlong aspeto ng buhay natin ito, itong tatlong areas ng buhay natin, which is personally, publicly, and privately, sana na-stretch yung pananampalataya natin. Kasi ako naniniwala, ang anumang bagay na na-stretch, it will never be the same again. Totoo po yan mga kapatid. Di ba pagka nabanat na yung goma, kaya yung mga plastic, hindi na babalik sa dating size yan. Na ano na yan, nabatak na yan eh. Totoo, kahit goma, sabi mong bumabalik yung goma, pero babalik siya hindi na doon sa original form niya. Na-deform na yan. So kailangan mga kapatid, by trials and by our faith and obedience in God, kailangan mabanat tayo eh. Mabatak yung pananampalataya natin eh. Kasi pagka nabatak na tayo, we will never be the same again. Tama po ba? Pangatlo po, ito yung pangatlo. Our faith determines the level of provisions in our life. Totoo po yan. Nakadepende yung dami ng langis sa dami ng litro at galon na hiniram nila. Tama po ba? Kung ikaw, mananampalataya ka na rin lang kay Lord, lakihan mo na. Susunod ka na rin lang kay Lord, karirin mo na. Tama po ba? Panghuli, last, wala na ba? Ayan. Okay, dito na po tayo magtatapos mga kapatid. Ano yung iba't ibang qualities o ibang mga magagandang quality na meron itong balo na ito? Ito para sa mga nanay ito. Number one, ano meron yung nanay? Meron siyang devotion. Actually, ang hirap mag-devotion kapag namatayan ka, kapag may utang ka, kapag nalalapit na yung detention ng dalawang anak mo, biruin mo, kukuhin sa yung anak mo, gagawing alipin, aalilain. Di ba't ang hirap po nun? Tapos ang hirap, pagka problemado ka, emotionally, desperado ka, parang ang hirap ipakita yung devotion mo kay Lord. Pero ang maganda sa ginang na ito, mga kapatid, kahit na matindi yung 4 na din na pinagdadaanan niya, hindi, Lord, just as my husband have revered you, I will revere you also, Panginoon. I will worship you, I will serve you, I will put my trust in you, and I will obey you. Yan pong ibig sabihin ng devotion. May tanong po ako sa inyo, mga nanay. Ayan. Kapag dumating ba ang dagok ng buhay, ayan, sa mga balo dito, ayan, yung bang nawala na si mister, nawala na si tatay, kamusta po? Kamusta yung devotion nyo kay Lord? Still continuing ba? Fighting ba? Believing ba? Patuloy na nananampalataya pa rin po ba kayo? Alam niyo po, gawin po natin yung ginawa ng babaeng ito. Bagamat wala na yung asawa niya, bagamat ang sama ng loob niya sa pangyayari, biro mo dapat man of God, bakit gano'n na nangyari? Bakit gano'n ang sinapit eh? She didn't question yung bad circumstances in their life. Pero ang magandang ginawa niya, lumapit siya sa ating Panginoon. Meron siyang devotion. Ito pangalawa, ano meron siya? Meron siyang wisdom. O bakit ko nasabing meron siyang wisdom, mga kapatid? Pagka ikaw, matindi problema mo, nakahanap ka ng dead ends. May tanong ako, kunyari, nandun tayo sa Family Feud. Sino ang iyong unang lalapitan kapag ka nakaharap ka ng dead ends? Tank si Mars. Tank si yung lending yung mga lending companies, yung mangungutang ako. Sino pa? Yung mayaman kong kapitbahay. Hindi, ako si pastor. Ayan. Hindi, bakit ko nasabing may wisdom ito? Bakit ko nasabi? Pero mo pwede siyang umutang eh. Wala, hindi, sa iba siguro, doon sa hindi siya kilala. Pwede siya, alam niyo, hindi ko alam kung wisdom itong narinig kong ito o kalokohan o stupidity eh.
May narinig ako, dalawang businessman nag-uusap. Sabi nung isa, may utang pa nga ako dito eh. Ang problema, yung kita ng business ko, mahuhuli. Mauna yung babayarin ko. Alam mo ang advice nung kapatid eh, tol, madali lang yan. Mangutang ka sa iba, tapos yung inutang mo sa iba, yun ang pambayad mo rito. Paikot-ikot lang, wisdom yan, sabi niya. Pero mo, irurol mo yung utang. Sa tingin niyo ba, wisdom yan? Eto sa babaeng ito, ang ganda ng wisdom niya eh. No? Hindi siya lumapit sa politiko, hindi siya lumapit sa kaibigan. Ang nilapitan niya, man of God. Ayan. Kaya pag may problema kayo, lapitan niyo si Brother Peli, mga kapatid, ha? Hindi, lapitan niyo kami. Lapitan niyo kami. Yan. Ang tawag diyan, wisdom. Ayan. Pangatlo po, ito. Pangatlong meron tayo. Meron siyang faith. Di ba? Actually, yung pang-apat, bilisan na natin, meron siyang obedience. Meron siyang pagsunod, mga kapatid. And then yung pang-lima, ito matindi, meron siyang love for her family. Ayan, napakagandang quality ng nanay yan eh. Alam niyo ba sa totoo lang, church, minsan naisip ko ito kagabi, tawa ako ng tao eh. Ano kaya kung itong si widow, para shortcutin na lang yung solusyon sa kanyang problema, darating na yung pinagkakautangan ng mister ko, kukunin yung mga dalawang anak ko. Sige na, kunin mo yung dalawang anak ko. Pambayad ng utang. Mag-aasawa na lang ulit ako. Kakanta siya ng kanta ni Madonna, Like a Virgin. Hey! Di ba? Sa totoo lang, hindi niya ginawa eh. Pinanindigan niya na isalba mula sa detention at sa slavery yung dalawang anak niyang lalaki. Hindi walang iwanan to. Masusolusyonan natin to, mga anak. Siguro yung mga dalawang anak na lalaki nag-iiyakan na, Nay, ano yan, kukunin na kami. Nay, iingatan ka, aalagaan ka, Nay. Paano na? Hindi, gagawa tayo ng solusyon. Lalapit tayo sa man of God para bigyan tayo ng advice. Nakita nyo yan? Nakita nyo yung kanyang love sa kanyang family, especially sa kanyang dalawang anak, mga kapatid. Ang sarap kapag meron kang ganyang nanay. Alam nyo ang tawag ko dyan sa mga ganyang nanay, yung matibay sa problema? Iron Lady. Ayan. Pwede ba tumayo yung mga Iron Lady ngayon? Tayo lahat, ayan. Especially yung mga nanay, yung mga Iron Lady. Actually, nangyari itong Iron Lady na ito, itong term na ito, sa Prime Minister ng England nung panahon ng World War, kay Margaret Thatcher ba apelyido nun? Parang siya ang nag-resist doon sa tayo, sige. Especially yung mga nanay, ayan. Parang siya yung siya yung lumaban. Siya yung lumaban at nag-resist doon sa invading armies ni Hitler. Parang ganoon ang kwento nito eh. Biruin mo, kababae niyang tao, kababae niyang leader, pero grabe yung niresist niyang power, mga kapatid. Ito mga nanay natin, ito yung mga Iron Lady. Tama po ba? Ayan, Iron Lady yan. Itong babaeng ito, Iron Lady to eh. Wala na si mister, meron siyang kalungkutang nararamdaman, merong desperation, merong debt na hindi naman niya inutang pero utang ng mister niya, babayaran niya, at meron nalalapit na detention yung kanyang dalawang anak. So pinakita niyo yung pagiging Iron Lady niya. Hindi, matapang ako. Kahit wala yung mister ko, nandiyan naman si Lord eh. Matapang to. Kayang-kaya niya, mga kapatid. Kayong mga nanay, alam ko matindi yung pagdadaanan ninyo, especially yung mga wala ng mister. Matindi pinagdadaanan ninyo. But I believe in you. Iron Lady kayo pagdating sa pananampalataya, pagdating sa sa lakas ng loob, So sana i-practice po ninyo ito, mga kapatid. Yung pag-ibig sa anak, pag-ibig sa family, yung faith, obedience, yung wisdom, tsaka yung devotion ninyo kay Lord. Sige po, tayo po yumuko, panalangin natin yung mga kababaihan, yung mga nanay. Lord God, once again, Father, we are so very thankful sa inyo, Panginoon. Because may mga nanay kami, Lord, na nagpalaki sa amin. May mga asawa kami, Lord, nakasama namin sa buhay, Panginoon, upang itaguyod yung mga anak namin. Father, since araw nila ngayon, I pray, O Lord,
for more spiritual blessing upon them, Panginoon. Nawa, Lord, mag-continue sila, Panginoon, sa kailang devotion sa inyo, Lord, na kahit na anong ibigay na dagok ng problema sa bawat buhay ng mga nanay na ito, Lord, hindi sila bibitaw, Panginoon. Kasi Iron Lady sila, Panginoon eh. Father, I pray for strength. I pray for good health. I pray for blessing, Panginoon. And I pray na lumalim sila, Panginoon, sa pananampalataya at magkaroon, Lord, ng magandang relasyon sa kanilang mister at sa kanilang mga anak at sa kanilang buong family, Father. Salamat sa buhay ng mga nanay na ito, O Lord. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless, mga kapatid.